welcome sa Tongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Tinatawag natin na ganito. So usually nakakatulong 'yan doon sa aeration nung lupa. Yung pasok ng tubig, pasok ng oxygen, kasi kailangan mo ng carbon, hydrogen, oxygen para matagal yung survivability ng mga halaman na tinatanim mo. Ngayon, kung mayroon ito, hindi compact yung lupa mo. Nakakatulong siya para ma-cultivate yung mga ugat dyan sa ilalim. Tapos yung mga tain nito, rich in nitrogen yung mga tain. Taim bulatin kung tawagin yun. Makakalibre ka. Oo. Makakalibre ka ng nitrogen na pataba. So ito kahit hindi ka na gumamit ng nitrogen, tsagaan mo na lang na i-grass cutter. Ito kahit sa ibabaw, huwag ka nang umalis sa lupa na. Talagang ano, Malipit. maganda. Dito ka na. Ang daming perang ipapasok na itong lupa na. Alam mo ba yung successful na farmer na nagkaroon ng Gawan Farmer Award sa Calabarzon? Ganito yung lupa. Maraming bulating. Hindi siya gumagamit halos ng insecticide. Very minimal yung insecticide na ginagamit niya. Malatayon, cypermethrin, gano'n lang. Yung mga ganon. Yung mga pangbugaw lang. Kaya ito, mapapansin mo rin pagkatagalan na hindi na magamit ng mga insecticide. Kahit pag-araw, hindi ka masyadong gagamit. Greg, doble mo na. Noon, oversupply ng nitrogen. So, totoo yung karaniwan, yung ganun nga po yung naririnig ko na pagka nag-abono ka ng nitrogen, takaw hayop. Takaw insekto. Tama po rin. Dahil doon po sa tinatawag nila na nagre-release po kasi ng stress hormone yung halaman. Kakaroon ng turgor pressure. So yung stress hormone na yun na ethylene gas, lalabas siya dyan sa dahon ng halaman. Yun yung magtatawag ng hayop. Pag magaganon, sir, total, malapit lang naman si Arnel dito, malapit lang ako, tawagan mo lang kami. So instead na bibili ka ng urea o kaya Yara na yung mataas yung nitrogen niya, so bili ka na lang ng 0060 muna para makontrol. 0060. Oo. Instead na bibili ka ng isang sako na Yara, 0060 lang muna. Ibalik mo na lang siya pag nakita mo na nagsiting yellow na. Naninigas na yung So yun, sign na yun na nangangailangan na siya ng nitrogen. Ito, sobra-sobra pa nitrogen nito. Yun nga po. Dahon, no? Mas berdeng-berde pa po. Oo, kaya kailangan mong lagyan siya ng molybdenum para maibaba niya yung niya. Ma-convert niyo yung nitrogen into protein. Hindi titigil yung pamumunga. Magiging tuloy-tuloy siya. Lalo na ngayon, mahal yung gulay. Mahal halos lahat ng gulay. Pipino lang mura. Napakababa. Kaya yung mga nagpipino, sila lang yung nagmumura ngayon. Yun lang maititimbre ko sa'yo. May dala kayong panser Opo. Dupos. Opo, idadala namin dun sa customer namin na isa sir na nag-aampalaya din. Gusto din niyang subukan itong dupos natin kasi naipagkilala na namin. Yun. Meron na nakabukas. Ilan bang 4048 sir? Nandiyan pa yung lighter mo. Isa lang kaya. Ang dami niyan, dami mong tanim sir. Hindi. Ano ba order ito ya? Tatlo sir. Ganda pati tambayan mo siya. Pahingaan. Yan yung gugo ni boss pagka nagpupunta riyan. Taga saan ba si boss dito rin? Mabalaat.
Ganda ng lupa. Ito sir yung 4048. Marami Ito yung para sa mabilis na lumaki po yung buka. Mabilis lumaki yan. ang dami niyang cancer, ano? Tapos yung Micronutrients. mga micronutrients yan, sir. Yan kasi bukod sa NPK, May sulfur, may iron, may copper, may zinc, may manganese. Phosphorus sir, yung pang punjay nyo po. Pag-iwak mo na rin kayo sir dito. Ah, ng sige, phosphorus, sige. no? Para sa ampalaya. Kaso wala pa tayong molly ngayon boss. Balikan mo na lang sila, sir. kailan yun, sir? Mga sa susunod na araw siguro, sir. Kahit dalaan mo sila ng Yeah. mga... Oo. Sabado ka mo na lang. Oh sir, sige. Baka Friday, Saturday po. Kasi may gaganapin din kaming ano ngayon sir eh. Bukas. Harvest festival sa mga gulayan dito sa area natin sa Maynila. Preparation namin ng dress up bukas yun eh. Ito, sir, yung sinasabi niyo sa ano? Yan yung fungicide, bactericide, sir. Nandyan yung calvociclin. Kaso po. Ito ba yun, sir? Ito yun? Yung Opo. may pang... Ito po yung may Fungicide. pang fungicide, may bactericide. Ito po yun na po. Gano'n nga po timpla ng ano nito? Nagkakamali ata ako ng ano? Sa drum, Hindi, sa 25 liters. sa 25 liters, sir, compute na lang natin. Ng 5 takip yung 20 liters. 25? Ay, Power 20. spray na ba Ay, yung 6 galing na mo, sir? takip dito, Mm. sir. Okay. 5. 5. Ito pa, yung takip na ito. Opo. 120 ml. Bali, ito, sir, pwede yung paghaluin. Opo, ito Ito. yung paghahaluin mo, sir. Ito. Tapos sa susunod na spray mo, ito naman yung paghahaluin mo. Alternate mo lang Opo, yun. opo. Ilan days ang pagitan nun, sir? So usually kung maganda presyo, di every after harvest ka. Gano'n. Oo, pag maganda presyo. Kasi parang gumagastos ka lang ng tulad dalawa nito. Magkano presyo nito, Nel? Yung Post Pro. 550 sir. O, 550. Tapos itong 4048. 4048, 350 lang yun sir. O, 350. Tapos 550, di 900 lang ginagastos mo kada isang hektarya. Mm. Mas mabilis lumaki yung bunga. Mas mabigat pati sa timbang. Opo. Ito yung papatok na yung kay sir. Sino, di ba binigyan mo ako sample nito? Oo sir. Nasubukan ko, kaya lang nung una dito sa talungan. Oo po. Ang paggamit nito, sir, pag gagamit ka nito, ihahalo mo sa insecticide na paghaluin mo muna yung dalawa. Na Yung insecticide na ginagamit mo, yung kung dalawang klase. Perfectation man yan, Ah. Goldra, paghaluin mo muna silang dalawa. Bubukod yan. Ay, hindi, yung Perfectation mo at saka ito, paghaluin mo muna Paghahaluin na. bago mo ibuhos sa ano, para magamit mo yung adjuvant effect at sticker niya. Hindi pwedeng Hindi- bukod na Hindi, laglag pag sa... nilagay mo na siya sa tubig, hindi niya makukoat yung insecticide mo para maging effective. May kwan din. Oo. Pesticide enhancer Opo, po opo. tawag. Oo, ganun ang gamit ng Ah. Protex natin. Subukan mo siya sa dalawang parte. Ang gawin mo doon sa isa, magkahalo bago mo ibuhos sa tubig. Tapos yung isa, ibuhos mo muna, tapos ilagay sa tubig na Mhm. hindi pa siya naghalo. Di- Tapos pansinin mo kung alin mas effective. Mas Ah, effective yung... Kunwari, sir, ang takal na ito sa 25 liters. Ito rin, sir, pag gagamitin mo siya na pangpatay lang ng ovicidal effect, Apo. yung para sa itlog, Apo. 3 takip. Pero pag gagamitin mo lang siya na pampalakas lang ng insecticide, 2 takip lang. Sa 25 Sa liters. 25 liters. Matipid siya na Hindi lang siya gamitin. gamitin, sir. Isang Parang- 1.5 hectares na po. Parang ang gastos mo sa isa nito, parang gumagastos ka lang ng 50 pesos Mm. sa isang spray. Mas matipid kay kumpara dito at saka ito. Yan yung pagkakaiba nila. Pero pwede naman, sir, kahit ma-overdose yan. Pwede naman, sir, kaso nga lang sayang din yung pera mo. Ah. Kasi parehas na rin effect niya eh. Mm. Parehas na rin effect niya.
Sayang din, yung isang takal nito sir, 25 pesos. O di, gagastos ka ng 75 sa 50 pesos, parehas lang epekto. Kung na lang Pwede. sa 50 pesos, Kung, sir. kung salesmanship yung gagawin ko sa'yo, pwede yun. 100 ml, no? Sabi nga ni Arnel, ano customer ka na niya Ah. So, produkto na may kakayahan na kaya niyang patayin yung tinatawag niya na irwin niya na nagkukos ng bacteria. Isang klase ng bacteria na nagkukos ng namamatay na puno bago siya mamunga o kaya habang mamumunga na siya. Pero binobomba lang po yan. Ini-spray lang siya. Sa lupa pwede. Kung may kaso ka ng ganun sir, pag nag-i-spray ka dapat dahon plus yung mismong puno, ito yung puno, dito Opo. mo siya i-sprayhan para mamatay yung bakterya dito, tapos maggagawa siya ng ugat dito sa ibabaw. Sa may mga case na tinamaan ng bacteria will, pwede. Ito talaga yung solusyon sir. Yung namatay na, hindi na yun mabubuhay. wala pa. Hindi. Pero yung nalalanta pa lang siya, mabubuhay pa rin yun. Mhm. Wag lang yung namatay na, matapansin mo naman pag namatay na talaga. Lalo na ang maraming kaso nito na bacterial wilt, usually talong at saka ampalaya. Diyan ang marami. Tsaka kamatis. At tsaka kamatis. Yun ang mahina eh. Hindi tulad ng mga sitaw, hindi masyadong tinatamaan ng bacterial wilt. Ito yung nagkakapuan sa dahon, sa Opo. puno, ano sir. So, eto siya. Ito yung cause ng bacterial wilt. Mhm. Pag binunot mo, wala siyang ugat na bago, brown lang yan. Tapos, pag binuksan mo yung puno niya mismo, ito yung sintomas niya sa puno mismo. Binuksan mo yan, ipagpag mo sir, may lalabas siyang puti-puti. Yun yung bacteria na yun. Mhm. Tapos, ang mapapansin mo ganito, Lanta. malalanta siya. Yan yung sign na may tama ng bacterial wilt. Tapos, sa ano na naman, umaga mabubuhay. Sa tanghali na naman mamamatay. Ganun. Ganon po yung ano niya. Sa YouTube ka lang sir. Opo. Ayaw mo sa ibang ano? Facebook. Oo, sayang. Sa YouTube lang minsan hindi pa ako makapag-upload. Boss, thank you ha. Sa biyernes na lang ulit sir. Ito yung brochure. Try ko na lang ay. Daan ka ng hapon para tapos chat na lang tayo sir. idaan mo yung isang klaseng gamot Alin nyo? Yung sinasabi nila. Ay, molly! Ah. Oo, sige sir. Sir, saan tayo makakakuha ng molly ngayon? Sige sir, sige sir. Tayo pagkuha. Sige sir, salamat po ha. Sige. Hindi na tayo makakakuha na po. Salamat na sir. Sir, thank you po. Sir, yung kwan huwag kalimutan Molly, makakalimutan. Alam na makakalimutan ako ni sir Thank you, thank you. Ayan, nakaalis na sila. Ay. Thank you. So, ito yung mga produkto nila na natural na ginagamit natin. Itong kalbusing. Tapos ito, talagang subok na natin to. Itong calcium boron. At ito, nasubukan ko to nung pinatry sa atin ni Sir. So maganda itong Protex. Parang ano to, yung up sa 80. Sticker siya, all purpose. Ay, all purpose. Para sa ako na rin, kumbaga may maraming ano, sabi nga ni Sir, sa hayop, sa insekto, sa itlog, ganon. Ito naman bago na itatry natin itong posporo. Ito, tinanong ko kasi sa kanila kung ano maganda sa ayaw maglaglag ng bunga ng talong. Ito sinagis na tama naman, mataas siya sa phosphorus. 4 lang yung kanya nitrogen, 0 siya sa mali, mataas siya sa potassium, 0 yung phosphorus niya.
mahina sa nitrogen. So ito naman kasi pang ano to fungicide, bactericide ito na may nagbibigay ng ano sa dahon. So maganda yung mga produkto nila sir, yung Growmore. Kaya nga subok na natin to. Okay, ayan. Gabi na nga po. So ito ang nagawa nila. Naitanim na nila yung sili. Natapos, ayun o. Naitanim na nga po, natapos na rito. So sakto, umuulan. Maambon. At natanggal na rin nila kanina yung ano, yung mga kahoy sa palaya, mga bukawi. So hindi lang nila nadamuhan. Matagal kasi pagtatanggal ng tali sabi ko sa kapatid ko, ipunin niya, pinalupot niya sa gumawa siya ng kahoy na pag pupuluputan ng tali. So nakuha niya ang buo. Tapos yung iba pinahihila ko dito sa sili kasi gagamitin natin yan. Ito, tulad na ito, yan, hinila nila, pinatong nila sa ibabaw. Ayun ayun pa iba. Sabi ko hilahin na lang nila yung one ply na ginamit natin sa baba sa sili, sa kamatis. Yun ang pinalupot nila sa kahoy. Tapos itong 2 ply, yan ang pinatabi ko dyan sa ibabaw ng kahoy ng sili, para sabi ko nga maglalagay tayo ng balag dito, yan ang gagamitin natin sa ibaba at saka sa gitna. So yung sa taas na lang bibili natin 3 ply. So ayan natanggal na nila yung mga bukawi. So yan na lang, dadamuhan na lang yan. Tapos pag dinamuhan, ito, nagdadamo nga kanina yung kapatid ko, pinigil ko lang, sabi ko itanim muna nila yung sili. Ayun, linis na. Ayun ito yung ginawa kanina. Ayun, nadamuhan, bunot na niya yung puno ng kamatis, tapos nadamuhan na niya. So sabi ko bukas na yan kasi tanim muna namin yung sili. Tapos nahakot na ni Greg yung mga kwan doon, mga bukawi na ginamit natin dyan. Kaya wala nang bukawing nakakalat dyan sa loob. So ito yung sinasabi ko mga katong, dito maglalagay tayo ng poste ng kawayan dito sa tapat. Tapos syempre dito tatali natin yan. Tapos sa loob yung mga tapat-tapat ng bukawi na lang din. Hindi na tayo maglalagay ng kawaya kasi kumbaga matibay na yan, kasi magdadagdag lang tayo ng tulos sa gitna. Diba mga katong, ganda ng naka-project natin. Yung, puro na lang sila linis sa tudling dito, pati dito sa kabila. Pagka nalinis, pabibili na ako kay parang ng bukawi para yun nga, napakabit na rin sa nila. Tsaka yung kulang na poste, then pang serga, kailangan i-ready na natin yan para magtundos man tayo ng ampalaya. Trellis net na lang ikakabit natin. So paano mga katong, hanggang dito na lang muna ating vlog. At ayan ay ulan. Ganda ng pagkapataba natin kahapon, na ulang kahapon, nalusaw, ngayon mauulan ulit.